Daanan natin noong 2025, ano? Grabe yun. Noong 2019, nag-umpisa po tayo. Lumaban tayo. Sinubukan natin tumayo sa prinsipyo. Maraming nagsabi sa atin, sa amin, ni Congressman Roman, na imposible yung gagawin ninyo. Kung gusto niyong magkaroon ng tsansa man lang, kailangan gumastos din kayo. May mga nagpakita sa akin, mga batikan, mga dating politiko, mga political operator, alam niyo na po yung ibig ko sabihin. Lumapit po sa amin, sabi nila, gusto namin ng pagbabago. Pero yung iba sa kanila, hindi po talaga pagbabago yung gusto. Nakitaan kami ng mga estimate na kung gusto niyo manalo, kailangan meron kayong leader per barangay, per purok, per street. Nung kino-compute ko na, yung isa doon, yung mahilig sumama sa press con, kilala ni Kong Roman. Ikampi daw namin, pero ito yung ginagawa nun. Sabi, itong breakdown, conservative na to, sabing ganun. Kailangan may allowance lahat yan. Para, hindi vote buying, pero per street, dapat may mga tao kayo. Tapos nung kino-compute ko na, siyempre ako, bata, 29 years old that time, makikinig naman ako. Maninindigan ako, tatayo ako kung saan ako, pero makikinig muna ako. So pinakinggan ko, tinignan ko yung mga papeles na ginawa po nila, kinumpute ko ngayon. Sabi ko, per barangay, ganito. Per purok, ganito, per street. Aba, umaabot na sa more than 1 billion pesos yung computation nila. Sabi ko, saan naman ako kukuha ng ganyang pera? Sabihin na natin na gagawin ko. Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Sabi sa akin, kami nang bahala sa fundraising. Alam na. Sa madaling salita, tinanggihan natin yung ganong klaseng luma o tradisyonal na estilo ng politika. Kahit sabi ng marami, imposible. Sabi ng iba, siraulo kayo. Hindi mangyayari yan, hindi kayo mananalo. Long story short, alam naman po natin ang naging resulta. Nung nanalo na, ganun pa rin. Marami nagsabi na gusto namin ng pagbabago. Maganda yan. Nagawa natin, 2019, nagpalit ng administrasyon. Pero, ayan na. Hinalalapit ng mga kontrata, hinalalapit ng supplier, hinalalapit ng mga politiko. Nung sinasabihan na hindi pwede yan kasi totoo yung pagbabago natin, malinis, maayos, tapat na pamamahala ang gusto natin. Isa-isa na po silang nagsialisan. Kilala nyo naman po kung sino-sino sila. 2022, kahit pa paano, medyo nasala na ang mga kasama natin. Pero medyo nagdududa pa rin yung iba. Sabi, nanalo ka na ng unang term. Pero para magtuloy-tuloy, para matapos mo yung 3 termino mo, ay kailangan, siyempre, yung mga konsehal, kailangan ituloy yung mga lumang kalakaran. Hindi, wala nang susuporta sa yung politiko pagdating ng 2022. So mga kaibigan, ang puhunan po natin dito sa laban na ito, siguro konting galing, konting talino, pero ang totoong puhunan natin dito, paninindigan, ang ating katapangan, ang ating tigas ng ulo.